There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Okay. Magandang umaga sa atin lahat, mga kapatid at kaibigan. Narito naman po ang ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan tuwing araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30. At ito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, J.R. Gumpad o J.J. Gumpad, na inyong makakasama ng 30 minuto. At ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa, dahil alam ko po na lahat ay naghahanda para sa ating programang ito. Sana po ang Panginoon ang siyang magbigay sa inyo o magbalik sa inyo ng mga kalakasan, biyaya o mga oras na inyong nasayang dahil sa inyong pakikinig at pag-aaral sa banal na salita ng Panginoon. Okay, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral sa hapong ito, nais ko munang batiin ang lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon mula rito po sa Tuguegarao hanggang saan man lupalop ng mundo makarating. At syempre, para din sa mga kaibigan na siya namang nakikinig din sa ating programang ito. Unang-una, binabati natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Roslani Panopio ng Atulayan, Tuguegarao City. And also, good afternoon kay Sister Lilia Domingo, watching from Caba, La Union. Ayan, sa mga taga La Union, mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat, lalong-lalo na dyan sa may San Fernando, Caba, La Union. Especially nga pala kay kapatid na Denver Domingo, good afternoon kapatid sa inyong lahat dyan. And of course, kay Brother Joshua Glian Fiesta, good afternoon. Ito, taga Pangasinan, dyan sa may Alcala, ayan. Magandang tanghali po kapatid na Joshua at sa lahat ng mga Fiesta family at kapatiran natin dyan sa inyong lugar. And then, good afternoon din kay kapatid na Feliciano Agsaway ng Babalag, Rizal, Kalinga. At ganun din sa lahat ng kapatid natin dyan. Good afternoon din sa inyong lahat.
sa mga kaibigan na nakikinig sa atin dyan sa may Babalang. Good afternoon din po sa inyo. At sa lahat din ng mga kapatid natin dito sa may bandang Tuguegarao, kay kapatid na Josephine Lim, good afternoon sister. Kay kapatid na Arlene Maramag, kay Sister Ami, ayan, good afternoon sa inyo. Sister Merly, ayan, Sister Merly ng Atulayan, Mercy Panopio ng Atulayan, and of course kay Sister Mercy Respicio ng Larion Baho. And of course kay kapatid na Rodi, ayan, watching and listening sa may Solana, ayan. Solana, Brad J, ayan. Okay, kapatid na Rodi. And of course kay Brother Jerry Moral, good afternoon, watching from Anao, Mexico, Pampanga. At sa lahat din po ng mga kapatid natin dyan sa Pampanga and friends, good afternoon po sa inyong lahat. Also sa mga taga Solana, mga kapatid, no? Magandang hapon, magandang tanghali din po sa inyong lahat dyan. Lalo na dyan sa may bandang Magirig, dyan sa may Bangag, Solana, Bawan, Solana, Solana Centro, lahat na po dyan mga kapatid, no? Good afternoon po sa inyo lahat dyan. And kay Sister Nida Villamin ng Zamboanga, ayan. Good afternoon Sister Villamin, Nida Villamin, ayan. And of course kay kapatid na Ricky James Lorenzo at Taban ng Ugak Norte, Tuguegarao City. Good afternoon, Brother Ricky James. At kay kapatid na Brad Betts, ayan, good afternoon. Kilala ko to Brad Betts na to. Ay, Kogon. Ay, akala ko si kapatid na, June Antonio, hindi pala. Medyo kamukha kasi. Okay, mga kapatid dyan sa may Kogon, Church of Christ, lalo-lalo na kay kapatid na Brad Betts, good afternoon po sa inyong lahat. At siyempre, kasama sila Sister Tessie and Mark at si Robert Pader at his group, ayan, to solemnize the wedding at Malacca BB, ayan. Mga kinakasal dyan, mga kapatid, happy wedding sa inyo, araw siguro ng Valentine's yan para sa inyo. Pero pag nag-away, sabi nga nila, araw ng kagitingan naman. And also, good afternoon kay Sister Tessie, watching from Solana pa rin. And Brother Nilo Pixon Zabala, good afternoon Brad, watching from Tacloban City, Leyte. At sa lahat din na po ng mga kapatid natin, kahit saan man kayo mga kapatid, at yung mga bibigay pa mamaya ng ating mga likes and heart, at manonood pa dito sa replay nito mga kapatid. Good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan, okay? Alam po naman po natin na limitado po yung oras po natin, nasa 30 minutes lang po, at mostly nakukuha natin sa ating greetings, kung kaya't medyo bawasan natin ng konti, okay? But anyway mga kapatid at kaibigan, lahat po kayo ay aking binabati. Alam ng Panginoon na kayo po ay nakikinig at nanonood sa ating programa. Siyempre, kayo rin po ang number one sa ating kaisipan kung tayo po ay nasa greeting section po tayo. Okay? So ayan mga kapatid, saan man kayo, lalo palop ng mundo, nakikinig at nanonood sa ating programa, sana pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng may mga recognition dyan, congratulations sa lahat, yung mga grado ng mga anak ninyo, mga apo ninyo, congratulations po. Hindi po mangyayari yan, alam ng Panginoon, sapagkat inyong nilalagay ang Panginoon sa inyong unahan, at ganoon din ay inyong pinapalaki ang mga anak natin o mga apo ko natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng advice mula sa banal na salita ng Panginoon. At ganoon din sa lahat ng may birthday sa umagang ito at sa mga nakaraan, belated happy birthday and happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan. Marami po kayo, alam ko, binabati ko na po kayo ng aswan. Sana po ang Panginoon ang magpatuloy na gumabay po sa inyo.
At ganoon din, ang araw na ito o araw ng inyong kapanganakan ay sana po ay maging masaya. Masaya po tayo at lalo-lalo na yung mga mag-birthday mga kapatid. And of course, sa lahat ng mga kapatid din natin na nasa kanilang mga ibang lugar, nasa ibang trabaho, na sila po ay naglalakad ngayon para sa mga preaching at pangangaral, ay sana po ay gabayan kayo ng Panginoon at makarating kayo sa mga lugar na inyong pupuntahan upang may palaganap ang salita ng Panginoon. And also sa lahat ng mga kapatid at kaibigan na may sakit, sana po ay pagaling tayo ng Panginoon, pagaling kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbebendisyon sa lahat ng mga gamot na ating iniinom. Okay? Siyempre, sa mga salita niya na ating matatanggap, lalong-lalo na ngayong araw na ito. Okay? At siyempre mga kapatid, binabati din natin ang ating kapatid na Sami Paet at mga Paet family dyan sa may Remus Baggao at sa lahat ng mga kapatiran at kaibigan natin dyan sa may Baggao, good afternoon po sa inyong lahat. And also kay kapatid na July Aguinaldo dyan sa may Villa Corazon, good afternoon po sa inyong lahat and to your family. Kay kapatid na Edgar Lingbawan Sr. dyan sa may Minagbag at sa may kanyang pinagtuturuan dyan sa may San Manuel at Barokbok. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga taga-Minagbag naman po, good afternoon din po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas ng umaga, loobin po ng Panginoon. At sa lahat na po ng mga kapatid natin at kaibigan na kasama natin ngayon na nasa ibang bansa, good afternoon po from the Philippines. Okay? Sana gabayan kayo lagi ng Panginoon at uwi po rito sa Pilipinas ng maraming dala. Maraming dalang mga tinatawag na, siyempre, mga, alam niyo na, para sumaya ang pamilya. Okay? Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, gusto kong ating buksan na ang ating Biblia sa Aklat ng Santiago sa Kapitulo 1 sa talata 14 hanggang 15. At ito nga po ang kanyang sinasabi na kundi ang bawat tao ay natutukso pagka naihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung makagayon ay ang kahalayan, kung maipagli ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Yan yung ating teksto mga kapatid, kung saan makikita natin ang sinasabi ni Santiago ay patungkol sa tinatawag na tukso. May tukso mga kapatid sa bawat Kristiyano o sa bawat tao. Ikaw man ay Kristiyano o hindi, may tukso pa rin. Pero ayon kay Santiago, makikita natin at ayon din sa salita ng Panginoon, ating malalaman na ang tukso para sa mga Kristiyano ay may mga tinatawag nating medisina sa mga ito. Anong medisina mga kapatid? Ito yung ginagawa natin para matanggal ang tukso, maiwasan ang tukso, o di magawa ang tukso. At siyempre, gaya ng sinasabi nila mga kapatid, tandaan po natin na hindi porke tukso ay masama na, di ba? Tingnan natin sa ating panimula na sinasabi, ang paano ko malalabanan ang tukso ay hindi katanungan, na kung titignan natin ay hindi naman talaga kasalanan ang salitang tukso, kundi aakayin tayo nito sa kasalanan at sa huli ay kamatayan kung hindi natin ito lalabanan. Sa makatuwid mga kapatid, ang salitang tukso ay hindi naman masama. Ang masama lang mga kapatid kapag ikaw ay naakay ng tukso na makagawa ng isang kasalanan. At ito ay kuminsan matindi o hindi mo na ipagbigay, ipagpatawad, nahingi ng tawad. Nako, delikado yan, kapatid. Yan yung sinasabi riyan. And then sa makatuwid, hindi agad-agad kasalanan ang salitang tukso
kundi ito ay magiging kasalanan kapag maakay tayo nito sa kasalanan. Yan po yung aking sinasabi, kapatid, kaibigan. Okay? At ganoon din sa pangatlo, ating basahin ng ating Biblia kung ano ang mababasa natin patungkol sa paano ko malalabanan ang tukso. Dahil ayon sa aklat ng Efeso 3:4, siya sinasabi na sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkilala sa hiwaga ni Kristo, na kung saan bigyan naman natin ng pagkakataon na mabasa natin ang mga sinasabi ng ating Biblia na sa maliwanag na paraan, mga kapatid. Kapag tayo ay nagtatanong, lalo na yung mga patungkol sa spiritual life natin, ayan naman natin, nagabayan tayo ng ating banal na aklat. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga sana sinasabi ng Biblia ay siyang ipra-prioritize natin. Tatanggapin natin at titignan natin na sila yung makakatulong para sa ating needs, no? Sa ating mga katanungan na lalo-lalo na sa mga tinatawag na tukso. Dahil alam ko, mga kapatid, sinabi rin ng Panginoon na ang kanyang salita ang siyang talagang nakakatulong sa bawat Kristiyano. Okay? So sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, tingnan natin yung mga ilang mga part ng ating pinag-aaralan sa tanghaling ito. Paano ko matatakasan ang tukso? Unang-una, mga kapatid, meron tayong tinatawag na matuto mula sa halimbawa ni Kristo. Dahil kung wala tayong nakitang nagbigay ng halimbawa, mga kapatid, wala tayong susundan, di ba? Dahil ang sinabi ng Biblia na si Kristo ay ganito, nagbigay ng halimbawa sa atin, nag-iwan ng halimbawa sa atin. Siyempre, ang gawin ng tao, kailangan sumunod doon. Kung si Kristo ay nagbigay ng halimbawa, nag-iwan ng halimbawa, ang gawin natin para magawa natin yung kagustuhan ng Panginoon ay sundan ang Biblia. Pag sinabi niya, nag-iwan ng halimbawa ang ating Panginoon, siyempre, sundan natin yon. Gumawa rin tayo kung anong ginawa ng ating Panginoon. Umasa at tignan ang ginawa ng Panginoon nang siya ay tuksoin. Dahil ito ang halimbawa na iniwan sa atin, mga kapatid. Mula sa mga aklat ng Mateo at Lucas, sa kabanata 4 at sa talata 1 hanggang 11, at ganoon din sa Lucas, talata 1 hanggang 13, na ating mababasa, mga kapatid, na ang dyablo ay tinukso ang ating Panginoon nung ang ating Panginoon ay nasa ilang siya o nasa wilderness. At ang mga talatang ito, mga kapatid, ay parehong nagtala o nagsabi na sina Mateo at Lucas ang isang nagbigay ng pagkakataon na natukso si Jesus. Nagkwento sila. Ang partikular na pangyayaring ito ay naganap matapos na si Jesus ay nasa ilang sa loob ng 40 araw. Okay? So, maintindihan natin, mga kapatid, na one time, ang Panginoong Jesus ay nasa ilang. Anong ilang? Disyerto. Okay? Disyertong ilang. Ibig sabihin, walang puno, wala kang maupuan. Ano nakikita natin? Siyempre, kung ano yung kinatatayuan mo. Kung yan ay buhangin, buhangin. Ilang, mga kapatid. O kung yan ay matigas na bato, matigas na bato. Wala kang ibang makikita na iba. Okay? So, nasa ilang siya. At ang Panginoon, sinabi roon, mga kapatid, na 40 days na siya doon. Natural, anong mangyayari sa tao pag ganon? Una, manghihina, gutom na gutom, nahihilo, nauuhaw. Diba? Dahil ang kailangan ng katawan na ito ay ang mga yan, pagkain. Kailangan mong kumain para lumagas. Pero ang ating Panginoon, sa mga oras na ito, wala siyang nakain. 40 days siya sa ilang. Wala siyang nainom. Natural, manghihina ang katawan ng ating Panginoon. Siyempre, kung kailan mahina ang ating Panginoon sa persikal na katawan, ang dyablo naman ay nandyan na. Okay? Nandyan ang dyablo. Kaya siya ay tinukso.
tinukso ng dyablo ang ating Panginoon. At kung ating babasahin ang mga talatang ito, sinabi naman doon na ang Panginoon ay lumaban siya. Okay? Lumaban siya hanggang tuluyan siyang iwan ng dyablo. Ayon sa Lucas 4 sa talata 13. And then, ayan. Okay? Ayaw gumana. Ayan. Hindi gumana yung isang mga kapatid, nakulang tayo ng isang okay? Papasensya, okay? Pero tuloy natin to. And then, dito mga kapatid, makikita natin, nung siya itinukso, ang dyablo ay tumukso sa ating Panginoon, siyempre, hindi lang minsan tumukso ang dyablo. Kung ating titignan, babalikan, makikita natin na binalik-balikan ng dyablo ang ating Panginoon. So kung ating titignan, mula sa mga talata, Mateo 4, Lucas 4, nasa 3, okay? 3 beses na tinukso ng dyablo ang ating Panginoon. Subalit, hindi nanalo ang dyablo sapagkat ang ating Panginoon ay lumaban. Okay? Ito may sinasabi sa unang Pedro sa chapter 2, sa verse 21 hanggang 22, na sinasabi doon, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ito mga kapatid, aklat ng unang Pedro sa Kabanata 2, mula sa talata 21 hanggang 22. Tuturuan tayo na nung tinukso ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagpatalo, kapatid, kaibigan. Na makikita natin na nung siya itinukso, hindi nga nagpatalo ang ating Panginoon, lumaban siya. Anong ginawa ng Satanas? Ang dyablo ay umalis. Bakit? Ang Panginoon dahil ang Panginoon ay lumaban. Okay? Ngayon, ang sinasabi ng unang Pedro, ito ay binigay sa atin na isang halimbawa na kapag tayo naman ay tinutukso, mga kapatid, huwag nating sabihin, tukso, lapitan mo ako. Diba? Ang gawin daw natin, labanan din natin kung paano sobrang hina ang katawan ng ating Panginoon, na dapat lang sana pakainin niya ang katawan niya, uminom siya ng tubig, matulog siya, para hindi siya mahilo, para lumakas siya. Kailangan gawin niya yun, mga kapatid. Pero dahil nga, ang Panginoon ay nasa ganyang kalagayan, at dagdagan mo pa ng isang dyablo na umaaligid sa kanya, ay kanyang tinaboy. Ayan. So, pinapakita sa atin ng Panginoon, mga kapatid, itaboy natin. Labanan natin. Nag-iwan siya ng halimbawa para manalo po tayo. Okay? So, itong katanungan, anong ginawa ni Kristo para labanan ang tukso? Siyempre, ang ginawa niya, itinaboy niya. Nilabanan niya ang dyablo. Sa madaling sabi, naalala niya ang salita ng Diyos at inilapat ito sa kanyang mga tukso. Okay? So, isa lang, mga kapatid, ang pinapaalala sa atin ito, na nung nilabanan ng ating Panginoon ang tukso o ang dyablo, gumamit siya ng mga salita ng Bible. Okay? So, anong sabi niya? Doon sa kanyang sinabi, may nasusulat, di ba? Yan ang kailangan natin, mga kapatid, na kung ating titignan, ganito din naman ang ginawa ni Haring David, di ba? Kaya nga sinasabi ni Haring David na sa aklat ng Salmo 119 sa verse 11, na sinabi niya, ang iyong salita ay tinago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Kaya nga tinawag si Haring David na malapit sa Diyos. Sa puso niya, malapit sa Diyos. Naging man of God si Haring David. Na kung ating titignan, mga kapatid, ang sinasabi ng mga talatang ito na mula sa Mateo 4,
Pansinin natin ang sinagot ni Jesus sa mga tukso ni Satanas. Sinabi niya, nasusulat. Itong sabi ng Diyos, ibig sabihin, itong kagustuhan ng Diyos, yun ang gusto ng Panginoon na sabihin natin mga kapatid. Pag sinabi ng konti lang, uminom ka, di naman masama eh. Pero ganito naman ang sabihin mo. Ganito naman ang nasusulat. Bawal ang uminom. Hindi maganda ang uminom ng mga ganyan. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, yung mga nakakalasing. O, di ba? Mga ito, bawal ito, nakakasira ng ating katawan. Ano sasabihin mo rin? Itong sinabi ng Biblia. Okay? Huwag nating saktan ang ating katawan. Ayan. So, yun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon mga kapatid, na sa paglalaban natin sa tukso, sabihin natin kung ano yung sinasabi rin ng Panginoon. Ano yung gusto ng Panginoon? Sabihin natin. Okay? Pag sinabi naman ng iba, kahit wala ng bautismo, sabi naman ng Panginoon, may bautismo. Okay? Tinutukso ka na wala ng bautismo. Pero ang sabi ng Bible, may bautismo. Mga kapatid, kaibigan, kailangan nating labanan ang tukso. Sa makatuwid mga kapatid, kung nais nating labanan ang tukso at labanan si Satanas, ay kailangan natin punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos at gamitin ito. At sigurado ako, tatakas si Satanas sa atin kapag nilabanan natin siya. Kung matatandaan natin, aklat ng Santiago 4:7, sinasabi, pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Okay? So, pilitin natin mga kapatid. Okay? Kung mapilit ang dyablo, mas mapilit din sana tayo. Makipagsalangsang tayo sa dyablo at sigurado ako mga kapatid, kaya ng sinasabi ng Biblia, iiwan tayo ng dyablo. Okay? Pangalawa mga kapatid, paano ko matatakasan ang tukso? Pangalawa, kailangan natin ng manalangin. Dahil alam naman natin na ang Panginoong Yesus ay laging nananalangin. Mababasa natin yan sa Biblia na sinasabi sa Santiago chapter 5 sa verse 16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Na sinasabi rito mga kapatid, mabisa ang panalangin. Pero, sino yung may power, kumbaga doon? Kung babalikan mo yung talatas 16, yung tunay na Kristiyano, sa loob ng 50 o 100, nakanib na iglesia na nakarinig dito, at may kailangan tayong ipanalangin, maaring isa na doon ang tapat na alagad ng Panginoon, mga kapatid, ang mananalangin doon. Sigurado ako, papakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Okay? Ang sinasabi ko mga kapatid, lahat ng panalangin ng isang Kristiyano, pinapakinggan ng Diyos. Diba? Oo. Pero may mas best na kanyang pinapakinggan. Ano yon? Yung isang tunay na Kristiyano. Kung may 50 kayo sa loob ng iglesia at nananalangin kayo at nagkataon na yung isa doon ay isang tapat talaga na Kristiyano, ang inyong panalangin ay sasagutin sigurado ng inyong Panginoon, ng ating Panginoon, sapagkat nandun yung isa sa mga may pag-ibig talaga sa Panginoon. Okay? So, ang panalangin mga kapatid ay isa sa mga ginagamit natin para labanan ang tukso o para takasan ang tukso. Kapag tayo ay natutukso, pagkatapos ay lumapit tayo sa Diyos sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo makahanap ng daan para makatakas. Nagbibigay ang Diyos ng paraan para makatakas sa tukso kung hahanapin natin ito. Naalala niyo yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13 mga kapatid, na sinasabi doon, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tatapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin na higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. Kapatid, kaibigan, pagramdam mo na bumagsak na parang bumagsak na ang mundo at langit sa iyong buhay,
na para bang wala ng pag-asa. Huwag kang susurrender. Huwag mong sabihin na ito na ang katapusan. Wala na akong magagawa. Hiyang-hiya na ako. Kumbaga, magpapakamatay na ako. Yun yung kadalasan iniisip at ginagawa ng mga ibang tao. Lalo na sa mga bansang Korea, mga kapatid, at sa Japan. Kapag sila ay nahihiya dahil sa kanilang kahihiyan, kadalasan yung mga iba doon, nagpapakamatay. Diba? At sa Korea naman, mga kapatid, ganun din. At syempre, may mabibigat din ng problema. Sila rin nagpapakamatay. Bakit? Hindi natin alam, mga kapatid. Pero alam ko ang isa sa dahilan kung bakit sila nagpapakamatay. Hindi lang dahil sila ay nabibigatan sa mga problema. Alam niyo kung ano yon, mga kapatid? Dahil sila ay naniniwala na kapag sila ay namatay, sila ay mabubuhay muli. Yun ang paniniwala nila. Okay? Doon sa mga ibang lugar, lalo sa may Korea. Okay? So gusto nila, kapag sila ay nabuhay muli, ayaw nila yung poor. Gusto nila yung mayaman na. At magpakamatay ulit, at sila ay naniniwala na sana makachamba sila na yung mayaman naman na buhay ang kanilang magiging ibang buhay. Okay? Yan yung mga nila, mga kapatid, mga paniniwala nila doon. Okay? At taliwas naman dito sa sinasabi ng ating Biblia, kung kaya't sana wag po nating isipin na ganun, mga kapatid. Okay? Ang isipin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Always manalangin kapag merong mga tukso na dumarating sa ating buhay. Pangatlo, mga kapatid, ang panalangin ay binibilang bilang bahagi ng baluti ng Diyos. Ayon sa Efeso 6, sa talata 13 hanggang 18. Ayan yung mga talata, mga kapatid. Pwedeng basahin na lang natin yan. Okay? So, dito makikita natin, mga kapatid, mula sa Efeso 6. Ang panalangin ay bahagi ng baluti ng Diyos. Kung meron kang mga gustong tanggapin o hingin sa Diyos, mga kapatid, ay asahan mo na ang Diyos ay magbibigay at magbibigay sa iyo at siya ay magbebendisyon sa lahat ng mga katulad mo o katulad natin na isang matapat na Kristiyano. Pangapat, ito ay isang katotohanan na hindi tayo madadaig o matatalo ni Satanas hanggat tayo ay nananalangin sa Diyos. Tayo ay manalangin ng walang tigil. Unang Tesalonica 5:17, sapagkat ito ay isang tiyak na paraan upang labanan ang mga tugsong darating sa atin. Okay? Ibig kong sabihin, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay matibay, siya ay, sigurado ako, madalas manalangin yan. Okay? Kung siya ay walang-wala, nananalangin yan. Kapag meron, marami siyang pag-ari, o marami siyang mga masaya siya pa rin ay nananalangin. Bakit? Dahil siya ay isang matibay na isang Kristiyano. Okay? So marami pa, mga kapatid, sinasabi ng Biblia na gawin natin para matakasan natin ang tukso. Hindi lang yung pagsunod sa mga halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoon, at hindi lang yung mga kailangan nating manalangin. Okay? Manalangin. Hindi lang mga yan, mga kapatid. Meron pa kung ating babalikan ang ating mga Biblia. Marami pa dyan, mga kapatid. Okay? So, hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kapatid. Ang oras po natin, 1:34 na po. Sumobra na po tayo. Pasensya na po tayo, mga kapatid. At sana, kahit dalawa lang po itong nagawa natin, ay nakatulong po ako sa spiritual life natin sa tanghaling to. Okay? So, sa ngalan po ng ating Manager Cadel, Manager Cadel Triles ng ating istasyon ng DCCB at ang kanyang mga staff. Ganon din sa ngalan ng tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Cristantino, and Brother Lino Daraway. At syempre, ang inyong lingkod sa tanghaling to, Brother JJ Gumpad, nag-iiwan po sa inyo ng magandang tanghali po sa ating lahat. God bless po and maraming salamat.